Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa? Diyan sa 5th District, kalsada, gagawa nyo ng building sa gitna? Sisira na ba ulo ninyo? Noong panahon na yon, dahil takot sa inyo ang mayor, dito sa Maynila, there is a new sheriff in town. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat. Saan man sa lungsod ng Maynila. Bagong buhay na kayo. Todits na ako. Narito ang panawagan ko naman sa DPWH, DOTR, Maynilad, Manila Water, lalo na ngayon pag pumunta kayo sa Malate. 5-5 ang hukay, taon na ang binilang. Meralco, PLDT at iba pa, 24/7, work should also apply to road repairs and construction. Ulitin ko, Engineer Andres, no permit will be given if they are not going to work 24 hours on a shifting mode. Why? Kung do not delay ang proyekto, bakit sa araw lang ninyo sinisimulan? Do not delay pala. Pero pagkagabi walang gumagawa. Pagka Sabado-Linggo'y nakatenga, sino na sakripisyo? Taga-lungsod ng Maynila. Kaya ito'y gentle reminder ko sa lahat that goes to everyone, to the national government, to the private sector. Bumusina naman kayo kung meron kayong gagawing kalsada o lubak-lubak o kanal na bubungkalin. Kawawa ang mga taga-lungsod ng Maynila. Pakiusap ko sa DPWH, huwag po ninyo kayong magtatayo. Huwag kayo magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas. Saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Pagpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Nasakripisyo ang teacher, estudyante, para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat. That's what you call technical malversation of public funds. Diyan sa 5th District, kalsada,
Gagawa nyo ng building sa gitna? Sisira na ba ulo ninyo? Noong panahon na yon, dahil takot sa inyo ang mayor, dito sa Maynila, there is a new sheriff in town. Kaya sa ating kapwa-kawani na naglilingkod sa DPWH, we want progress, we want development, but we put and utilize our resources sa mga bagay na kapakipakinabang sa ating kababayan na hindi nakakapamerwisyo ng kapwa at komunidad. Kaya po, muli, panawagan ko yan. Ngayon, halimbawa naman, nagkasubukan tayo. Try me. Ibalandra nyo yung truck ninyo sa kalsada. Ia-asetilin ko yan. Bakit? Ang taong bayan, walang lakas ng loob lumaban sa politiko. Kaya hinagpis nila, sa loobin nila. Parang wala nang gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kaya, I hope we are very clear about this, Engineer Andres. No permits will be allowed without proper coordination. And, mind you, Konseho ng Maynila, bakit kayo nagpapagamit ng lupain ng lungsod ng Maynila sa congressman na wala naman kayong MOU or Memorandum of Understanding? Aren't you required to do so? Tayo ang tagabantay, taga-subasta, taga-bili, taga-gamit, taga-pangalaga ng ari-arian ng lungsod, hindi congressman. Masyado ng abusado ang mga ilang individual. Bagay, kung minsan, tama yung sinabi ng mga nakatatanda sa atin, ang langaw, pag tumuntong sa ibabaw ng kalabaw, ang pakiramdam niya, mas malaki pa siya sa langaw, sa kalabaw. Sa ating mga negosyante, welcome po kayo sa Maynila. Open governance requires confidence-building measures that will convince the businesses, big and small, will invest in the city of Manila. Para pumasok sila, latagan po natin sila ng red carpet, hindi ng red tape. Higit nating gawing mas epektibo ang IBOS, Electronic Business One-Stop Shop. Let us demonstrate through deeds, not words, through actual service, not posters on the wall, that there is indeed ease of doing business in the city of Manila. Tapos na po ang kawalangyaan at pang-aabuso ng mga empleyadong or individual sa loob ng City Planning and Zoning Department simula sa araw na ito.